Nagsisitakbuhan sila! Umaatake na naman ang aswang, ate! Isarado mo mga bitana natin, Camilo! Lumayo ka din sa bitana! Baka mamaya, dagitin ka rin ng aswang! Pero ate, natatakot ako! Tayong dalawa lang narito! Wala pa si Tio Luningning! Kaya nga, pangangalagaan natin ang mga sarili natin! Ate, sa may bubong! May biglang tumama ng malakas na bagay sa bubong natin! Halika, Camilo. Magtago tayo sa ilalim ng mesa natin. Madali ka. Opo, ate. Natatakot ako. Ate, binubutas yung bubong natin. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kaming hayaang makain ng aswang. Ate, narinig siya, ate. Huwag ka maingay, kundi maririnig niya tayo. Ayan ang aswang! Madali kayo! Sugurin natin ang aswang! Palayasin natin ang salot at demonyong yan dito sa baryo! Batuin niyo ng pangontra! Bilisan niyo mga sama! Batuin! Batuin! Ate! Ate, lumipad yung aswang papalayo. Maraming salamat sa Diyos. At hindi niyo tayo nakain, Camilo. Oo nga, ate. Mabuti na lang, tinulungan tayo ng mga kapitbahay natin. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Sa isang liblib na lugar ng Masbate, may magkapatid na ating itatago sa pangalang Carmelita at Camilo. Taong 1995 nang maganap ang pangyayaring ito. Kamamatay pa lamang noon ng kanilang ina, ang kanilang ama agad na nag-asawang muli. Wala nang nagawa ang magkapatid kahit tutol sila sa naging desisyon ng ama. Isang dayo sa kanilang lugar si Lunining, isang babaeng maganda, may kakaibang alindog na hinahangaan ng maraming kalalakihan. Isa na nga roon si Florante, ang ama ni Camilo at ni Carmelita. Sa simula, maayos ang pakikitungo sa kanila ng madrasa nila. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang tunay nitong pagkatao. Isang sadista, maldita, mapang-api, maramot, at higit sa lahat, swapang. Kasabay ng paglalantad ng tunay na kapangitan ng ugali ni Luningning, ang pagsalakay ng aswang sa kanilang baryo. Camilo! Carmelita! Halinga kayong dalawa rito! Bilisan nyo! Ate, natatakot ako. Lumapit na lang tayo sa kanya, Camilo. Baka kung ano pang gawin niya sa atin kapag hindi tayo lumapit kagad. Opo. Ano ba? Bilisan nyo! Nagbubulungan pa kayong dalawa dyan eh! Bakit po, Tia Luningning? Ilang taong ka na nga ulit, Carmelita? 11 po. Yun naman pala eh. Aray ko, Tia! Mukha bang gawain ito ng 11 taong gulang, ha? Ha? Tia Luningning, ang buho ko po. Masasakit po. Tan ka talaga sa akin. Wala ka talagang pakinabang na buwisit ka. Tumayo ka dyan. Trabahuhin mo ulit yung banig na yan. Bilisan mo! Opo, Tia. At ikaw naman, Camilo. Anong nangyari sa pinaiigib ko sa iyong tubig, ha? Tia, Huwag ka nang magdahilan. Halika nga rito para magtanda ka. Ilulublog ko yung ulo mo sa drum.
Wala akong pakialam kahit malunod kang bata ka! Kaya Ningning, tama na po! Huwag mo pong lunurin si Camilo! Tama na po, Tia! Huwag mo nga akong hahawakan, Camilita! Kung ayaw mong tuluyan kung patayin niyang kapatid mo! Tama na po! Camilo, ayos ka lang ba? Nakakahinga ka ba? Halika dito! Tapusin mo itong ginagawa mo! Halika! Nasasaktan po ako! Tama na ho! Diyan ka! Dapat matapos mo kaagad ang paggawa ng panig na yan. Kaya huwag kang babagal-bagal! Opo, Tia. Ikaw naman, Camilo, huwag mo kong aartehan, ha? Kung nakakahinga ka na, mag-umpisa ka na magtrabaho. Kung ayaw mong lunurin kita ng tuluyan, bilisan niyo magkapatid, ha? Ang kukupad niyo talaga! Tahan na, Camilo. Tahan na. Baka kung ano pa ang gawin niya sa'yo. Ang dami niyo talagang kadramahan! Diyan na nga kayo, mga peste! Iniwan ni Luningning ang magkapatid na Camilo at Carmelita. Habang dumudugo ang mga daliri ni Carmelita mula sa paggawa ng banig, ibinebenta niya ang mga ito sa Pangulong, isang malaking bangkang pangingisda na sikat sa Masbate. Tuwing dumadaong ang mga naturang bangka, maraming kababaihan ang sumasampa rito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam ni Carmelita na tuwing paparating iyon, magsisimula na ang kanyang kalbaryo. Tiyak na uusigin siya ni Luningning na gumawa ng mga banig o basket para sa Pangulong. Sumapit ang hapon at agad na isinara ng magkapatid ang mga bintana at ang pintuan ng kanilang maliit na bahay. Natatakot na muling sumalakay ang mga aswang na kinatatakutan ng kanilang baryo. Matapos nilang tapusin ang lahat ng gawaing bahay, gutom na silang magkapatid, ngunit hindi sila makakain hanggat hindi binibigyan ng pahintulot ng kanilang swapang na madrasta. Loningning, hindi mo ba pakakainin ang mga bata? Kawawa naman sila, Parang nanginginig na sa gutom. Baka mamatay ang mga yan dahil sa gutom. Ayoko nga. Pakialam ko sa mga yan. Hindi ko naman sila mga anak. At saka, sanay ang sikmura ng mga yan sa gutom. Asama talaga ng mukha mo. Estan, sama mo talagang babae ka. Paano mo na ating nagutumin ang mga yan? Paano kung tuluyan talaga sila mamatay? O anong gagawin mo? Eh di itapon sa dagat. Ano ka ba naman, Maureen? Huwag mo nang problemahin ang mga bubuit na yan. Oh, tingnan mo na maayos. Ayan, okay na ba ang kolorete ko sa mukha? Maganda ba ako? Maayos na, maganda ka na. Sandali. Si Florante ba? Kailan siya babalik? Galing Naga? Baka mamaya malaman niya ang mga pinagkagagawa mo. Hindi ko alam. Tsaka mas mabuting ang doon na muna siya. Isa pa, hindi makakapagbiyahe ang sasakyan pandagat ngayon patungong Pasakaw. Kaya huwag ka nga mag-alala. Hindi niya malalaman ang ginagawa ko. At lalong hindi niya malalaman ang nangyayari dyan sa mga anak niya. Ay naku, Luningning. Awan ko sa'yo. Ayaw mo naman palang mag-alaga ng mga bata pero bakit pumatol ka kay Florante? Ang dami ng mga binata dyan. Hayaan mo na nga lang ako, Maureen. Mas gusto ko si Florante dahil masipag siyang maghanap buhay. Aanhin ko naman ang binata ng mga batugan naman. Puro laklak ng alak ang alam. Ay, ikuha mo na lang ako ng tubig sa kusina. Nauuhaw ako. Sige, utusan mo na ako ngayon, ha? Sige, babalik lang ako kaagad. Kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita pagtsatsagaan. Sama kayo ng ugali mo. Tumahimik ka nga. Pasalamat ka nga sa akin, nagkakapera ka. Ano pa nga ba? Kaagad na tumalima si Maureen patungo sa maliit na kusina ng bahay. Nakita niya ang magkapatid sa sulok, nakasiksik na tila ba takot na takot. Akma siyang lalapit sa dalawa. Nang umatras ang mga ito sa dingding, napahinga na lamang si Maureen saka inilabas ang isang supot ng isang mumurahing tinapay na nabili nito sa tindahan. Saka inabot iyon sa magkapatid na Camilo at Carmelita. Kunin nyo na yan, ha? Alam ko, gutom na gutom kayo.
Huwag kayong mag-alala. Hindi malalaman ng tiya ng luningning ninyo na binigyan ko kayo ng pagkain. Stick bread yan, ha? Kumakain ba kayo ng stick bread? Opo. Maraming salamat po. Walang anuman. Itago nyo na. Mamaya nyo na lang kainin kapag nakaalis na kami patungong Pantalan. Salamat po ulit, Ate Maureen. Kanina pa pong umaga kami hindi kumakain. Nanghihina na nga po kami. Alam ko. Kaya ako nga kayo binigyan ng pagkain eh. Pasensya na ha. Yan lang yung nakayanan ko. Sige na. Kailangan ko na bumalik sa salas. Itago nyo yan ha. Para hindi makita ng tiyang luningning ninyo. Maureen! Oh. Ang tagal mo naman! Malilate na tayo! Sige na. Itago nyo na yan. Babalik na ako sa tiyang luningning ninyo. Salamat po ulit. Okay, no problem. Nariyan natin. Eto na. Hindi ka naman makapaghintay. Halika na! Bilisan mo! Ate, mabuti na lang. Mabait ang kaibigan ni Tia Luningning. Kahit papaano makakakain na tayo. Oo nga eh. Halika, itago natin to sa loob ng silid natin para hindi makita ni Tia Luningning. Kundi, pareho tayong malalagot kapag nalaman niya. Oo nga, ate. Tara, doon natin itago sa kwarto. Pumasok ang magkapatid sa kanilang maliit na silid at itinago nila ang tinapay na ibinigay ni Maureen. Maya-maya pa'y narinig nila ang mga yabag sa kusina. Kaagad silang tinawag ni Luningning. Nagmamadali naman ang magkapatid na lumabas sa kanilang silid. Nang makita nila si Luningning, kaagad niya silang inutusan na ipaghain ang pagkain sa kanya. Tumalima naman ang dalawang bata. Prito isda at kanin lamang ang pagkain ng gabing iyon. Halos tumulo ang laway ni Camilo habang nanunood kung paano ubusin ni Luningning ang ulam at kanin. Ang tanging natira lamang ay ang kaning tutong at ang pinagprituhan ng mantika ng isda. Oh, ano pang hinihintay nyo? Iligpit nyo na ang mga plato. Kahit kailan talaga ang kukupad nyo? Kailangan nyo pang sigawan bago kayo magsikilos? Opo, Tia. Kikilos na po. Aalis ako ngayong gabi kasama si Maureen. Kayong dalawa ha, huwag kayong lalabas ng bahay. Pero kung gusto nyong kainin kayo ng aswang, nasa sa inyo na yon. O hala, kilos na. Linisin nyo ang mga yan ha. Dapat pagbalik ko, malinis ang buong bahay. Ako nang maghuhugas ng mga pinggan, Camilo. Ikaw na lang ang magpunas ng mesa. Opo, ate. Tayo na, Maureen. Naaalibad pa rin ako sa pamamahay na to eh. May dalawa kasing buisit dito. Hoy, Te, dahan-dahan sa pananalita mo Mga bata pa rin ang mga yan. Ano gusto mo? Isali kita sa mga yan? Gusto mo, ha? Gusto mo? Saan mo ko isasali? Sa kabuisitan ko. Ikaw naman. Siyempre hindi. Siya, halika na. Umalis na tayo. Mabuti pa nga. Hoy, kayong dalawa ha? Pagbalik ko, wala akong makikitang kalat. Dahil kapag meron yan, yung pagmumukha niyong ilalampaso ko sa sahig. Ate, gutom na ako. Pero wala nang natin ang pagkain. Inubos na ni Tia Luningning. Anong kakainin natin? Ganito na lang. May konting tutong na kanin pa dito. Paghatian na lang natin to. O heto, sa'yo tong medyo hindi tutong. Akin na tong pinakatutong. Pero wala tayong ulam. Meron. Heto pinagpritong mantika ng isda. Amoy isda pa rin naman to eh. Imagine na lang natin na kumakain tayo ng isda. Oo nga ate. Ang galing mo talaga. Sige na, umpisahan na natin kumain. Dito na lang din tayo sa kaldero kakain para bawas na sa hugasin nating pinggan. Opo. Ate, ang sarap ng pritong isda. Tiyak na mabubusog tayo nito.
Ang sarap ng bagong lutong kanin at isda. Kumain ka pa, Camilo. Heto pa, oh. Lalagyan ko pa ng maraming mantika ang kaning tutong natin. Sige ate. Para mas mag-amoy isda pa. Amoy na amoy yung masarap na isda. Ang sarap-sarap. Sa murang isipan ni Camilo at ni Carmelita, pilit silang lumalaban kahit hirap na sila sa pinapagawa sa kanila ng kanilang swapang na madrasta. Kinagabihan, habang malalim na ang tulog ng karamihan, biglang nabulaw ang mga tao nang makarinig ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Kaagad na ginising ni Carmelita ang kanyang kapatid. Dahan-dahan silang nagtago sa ilalim ng kanilang kama. Takot na takot sila nang marinig ang malakas na atungal ng aswang sa labas. Ate, nari na naman yung aswang. Hindi talaga tumitigil ang aswang hanggat walang nakakuha mga bata na kakakainin niya. Kaya nga, huwag kang maingay. Baka mamaya, salakahin niya ulit itong bahay natin. Katulad ng isang araw. Ate, may biglang bumunggo sa dingding ng bahay natin. Camilo, may isang mabalahibong kamay ang tumatagos sa dingding. Camilo, kumapit ka sa mga kamay ko. Sisipain ko ang kamay ng aswang. Ate, hinihila niya ako. Camilo! Tulungan mo ako, ate. Hinihila ako ng aswang, ate. Bitawan mo ako. Kumapit ka sa akin, Camilo. Ate, tulungan mo ako. Ayoko kumakain ng aswang, ate. Kumapit sa akin. Hindi kita bibitawan. Ate, huwag mo ako bibitawan. Ayoko kumakain ng aswang. Teka lang, kukunin ko kita. Tatagayin ko ang mabalahibong kamay na nakahawak kay Camilo. Ate, nabitiwan niya ako. Hihilahin kita pala sa kanya. Maraming salamat. Nabitiwan niya ako, ate. Nasugatan ko siya ng itak. Alam ko, malaking pinsala sa kamay niyang nagawa ko. Dumugo yung kamay niya, ate. At napakabaho. Halika dito. Dito tayo. Magtago tayo dito, Camilo. Opo, ate. Sana, wag na siyang bumalik. Baka tuluyan na ako makuha ng aswang, ate. Hindi ko papayagang mangyari yon, Camilo. Hindi na umalis sa kanilang pinagtataguan sina Camilo at Carmelita hanggang abutin sila ng umaga. Nang sumapit na ang 6:00, nagpasya na silang lumabas ng kanilang pinagtataguan. Kailangan nilang magmadali na maglinis ng bahay bago sila abutan ni Luningning. Dapat, dahil tsak na bugbog sarado na naman sila magkapatid. Matapos makapaglinis, inutusan ni Carmelita si Camilo na mag-igib ng tubig habang siya naman sinisimulang labhan ang kanilang maruruming damit. Kaagad namang sumunod si Camilo sa kanyang ate. Habang nasa balon siya, napansin niya ang isang dalagang noon lamang niya nakita sa kanilang baryo. Maganda ang dalaga. Magaan ang aura. Tila kahit na sino ay magiging kaibigan nito. Ngumiti ito kay Camilo. Nang siya'y ngumiti rin pabalik. Magandang umaga sa iyo, bata. Pasensya ka na, ha? Narumihan ko itong itaas ng bahagi ng balon. Ayos lang po, ate. Inihintay ko lang pong luminaw yung tubig. Dito ka lang ba sa malapit na katira? Opo. Kayo po. Ngayon ko lang po kayo nakakita dito sa amin. Ako si Belesima. Kadarating ko lang dito sa baryo niyo. Apo ako ni Binyang. Oh. Bakit parang natakot ka? Kasi po, Alam ko na. Maraming tao ang naniniwalang aswang ang Lola Binyang ko. yun nga pong sabi ng mga tao. Oy, bakit ikaw? Naniniwala ka ba na aswang kami? Lalo na si Lola? Ha? Ang kamay niya
May sugat. Tandang-tanda ko. Kagabi, tinaga ni ate yung aswang sa kamay. Tapos, may sugat din siya sa kamay. Alis na ako dito. Tatakbo ako. Sandali lang, bata! Hoy! Bakit bigla kang tumakbo? Bata, yung galon mo na iwan! Humahangos na tumakbo papalayo si Camilo. Hindi alintana. Kung madapa man siya ng ilang beses sa daan, hindi niya rin pinakinggan ang pagtawag sa kanya ng magandang dalaga sa balon. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nagtataka si Carmelita at kaagad siyang tinanong kung ano ang nangyari. Kaagad niya namang sinabi dito kung ano ang nangyari sa balon. Sa tingin mo, siya yung aswang, Camilo? Oo, ate. Kasi diba, tinaga mo yung kamay ng aswang. Sigurado ko, nakasugat yung aswang. Kasi nakita ko yung dugo. Tapos, yung apo ni Aling Binyang, may sugat sa kamay niya. Pero, Ate, maraming taong nagsasabi na pamilya sila ng mga aswang. Diba nga, kinatatakutan ng mga taong bahay ni Aling Binyang. Wala ang dumadaan dun eh. pero hindi pa rin sapat na dahilan yun, Camilo. Naaswang nga sila. Hoy! Anong ginagawa niyong dalawa, ha? Bakit nagchisismisan lang kayo dito sa labas ng bahay? Patay, narito si Aling Nuningning. Sige na, kumilos ka na. Ako nang bahalang sumalo ng lahat ng galit mo. Pero ate, Sige na, Camilo. Anong pinagbubulungan yung dalawa, ha? Teka, bakit butas ang dingding ng bahay? May aswang po kasi kagabi, Chang. Muntik na pong makuha si Camilo. Aswang? Pinaglololoko niyo ba ako, ha? Totoo po, Chang. Binutas po ng aswang ang dingding ng bahay. Tumahimik kayo, ha? Wala akong pakialam kung aswang man ang bumutas ng dingding. Kumilos kayong dalawa. Kumpunihin niyo yung dingding na yan. Dahil kung hindi, mananagot kayo sa akin. Pero, Chang, hindi naman po kami marunong magkumpuni ng butas sa dingding. Sa tingin mo may pakialam ako? Kung marunong kayo o hindi? Ang gusto ko, kumilos na kayong dalawa. Dahil kung hindi, malilintikan kayong magkapatid sa akin. Huwag niyo akong ginagalit ng gusto dahil masama ang kising ko. Opo, Chang. Gagawin na po namin. Mabuti. Hindi yung ang dami niyo pang reklamo. Nakakabwisit talaga kayo eh. Oh! Ano pang tinutungangan niyo dyan na magkapatid? Kilos na! Napapitlag sa matinis na sigaw ni Luningning ang magkapatid. Napatigil pa ang ilang kapitbahay at napalingon sa direksyon ng bahay. Ngunit saglit lamang iyon, maya-maya pa'y nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Kilala nila ang mabangis na ugali ng babae at wala ni isa ang naglalakas loob na sumaway o mangialam. Bilisan natin, Camilo, para matapos na kaagad natin to. Camilo! Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa hindi kumikibo dyan. ate, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Nanginginig na yung mga kamay at daliri ko. Ako na dyan. O, ito. Ito na lang ang sa'yo, ha? Ako nang tatapos niyang ginagawa mo. Pero, dumudugo ng kamay mo, ate. Kaya ko pa, Camilo. Talaga naman oo? Ano? Hindi pa rin kayo tapos? Para talaga kayong pagong kung kumilos? Ang kukupad nyo! Aray ko! Chang! Bakit yun naman po tinadyakan si Camilo? O bakit naiingit ka? O ayan, isang tadyak din para sa'yo! Aray ko, ate! Kinagalit niyo ako ng gusto eh! Sinabi ko sa inyo na wag niyo akong sasagarin dahil masama ang gising ko. Pero ang titigas ng ulo niyo! Huwag mo akong iiyak-iyakan, Camilo, ha? Huwag kang umiyak, sabi! Tapusin niyo yung ginagawa niyo! At
magluluto pa kayo ng hapunan. Kapag hindi nyo agad natapos yan, wala kayong kakaining magkapatid. Pagod na po kami. O ano namang pakialam ko? Kahit nga mamatay pa kayo, wala akong pakialam. Balik sa trabaho! Habang lumilipas ang oras, tuluyan ang bumigay si Camilo. Umiiyak na siya sa pagod at kapwa nanginginig ang kanilang mga katawan sa pinaghalong gutom at pagkahapo. Ngunit sa halip na mahabag, lalo pang tumigas ang puso ni Luningning. Wala siyang balak na pigilan ang magkapatid. Sa halip, dinadagdagan pa niya ang mga gawaing wari sinasadya upang tuluyan silang maging miserable. Oh, hindi ko gusto ang pagkakapako nitong kahoy na to sa bandang to. Baklasin mo to, Carmelita, ha? Ulitin mo ang pagkakapako. Po, pero malalim na po ang pagkakapako ko sa kahoy, Tia Luningning. Hindi ko po kayang baklasin ulit yan. Babaklasin mo o hindi? Gusto mo ba yung daliri mong ipako ko rito, ha? Sige po, susubukan ko po. Bilisan mo! Ang bagal mo eh! Para kayong uod ang kukupad! Mga pulpul talaga kayo! Simpleng gawain, hindi nyo maayos-ayos! Heto na po. Aray ko. Nabitawan ko po yung martilyo. Tumama ho sa pako. Ang sakit. Yan talaga ang napapala ng isang tangang katulad mo. Akin na nga yung martilyong yan. Aray ko. Ang dapat sa kamay mong walang pakinabang, martilyuhin ng ganito! Huwag po, Tia Luningning. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo pong gagawin yan, Tia. Tanga ka eh! Simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Akin na yung kamay mo. Ibigay mo sa akin. Dapat minamartilyo na lang yan eh. Okay na. Ano ba? Ayoko po, Chang. Okay na sabi yung kamay mo eh. Huwag po. Ano? Ibibigay mo hindi. Okay na sabi. Magandang araw. Sino ka? Bakit basta-basta ka nalang pumapasok sa bakuran namin? Ako si Belesima. Pasensya na. Nakabukas kasi yung tarangkahan kaya pumasok na ako. Hindi pa rin sapat na dahilan yon para pumasok ka na lang ng basta-basta sa bahay namin. Ano ba talagang kailangan mo, ha? Kwan. Gusto ko sanang itanong kung saan ang daan patungong daungan. Tanga ka ba? O ano? Ang dami-daming bahay dito, oh. Pinili mo pa talagang dito magtanong. Hoy, nananadya ka ba, ha? Hindi po. Pero sa tingin ko po, yung ginagawa mo sa mga bata, mali. Hindi mo dapat inaabuso ang mga paslit, lalo na't walang laban. Alam mo, hindi ka lang trespassing. Pakialamera ka rin. Umalis ka rito, ha? Dahil kapag ako nabwisit sa'yo ko ipopokpok tong martilyong hawak ko. Layas! Ipangako mo muna sa akin na hindi mo sasaktan ng bata. Ay, sino ka para maanduhan ako? Umalis ka sabi. 1, 2, 3! Ang dapat sa'yo, batuhin ng ganito! Ay! Aray! Ano ba? Pwede kitang ireklamo sa ginagawa Ay, mo! di magreklamo ka? Wala naman akong pakialam! Ano ba? Lumayas ka sabi sa bakuran ko! Alis! Ano ba? Tama na! Oo na! Umalis ka Alis sa na ako! Aray! Aray ko! Umalis ka na! At huwag ka nang babalik dito! Layas! Ay, buti sana kung may dalang ayuda! Wala naman! Walang nagawa si Belissima kundi ang umalis. Kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkahabag sa dalawang bata. Ngunit wala rin siyang nagawa, lalo na nang pagbabatuhin siya ni Luningning. Pagkaalis ni Belissima, nagmamadaling pumasok si Luningning sa loob ng bahay. Sapo niya ang kanyang sikmura habang dumiretso sa banyo. Doon ay nagsusuka habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Biglang may naalala si Luningning. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi maaari. Kailangang mawala ang batang ito sa tiyan ko. Ayoko nito. Si Maureen, kailangan ko siya makausap. Papupuntahin ko siya dito sa bahay ngayon din. Carmelita! Carmelita! Halika nga rito! Bilisan mo! Carmelita! Puntahan mo si Maureen. Sabihin mo sa kanya, pinapupunta ko siya dito sa bahay.
Bilisan mo, ha? Huwag kang babagal-bagal na bata ka! Opo, pwede ko po ba isama si Camilo? Bakit mo pa isasama ang pulpul mong kapatid? Hindi na. Kailangan dito na lang siya sa bahay. May pag-uutos ako sa kanya. Pero, Aalis ka na ba ngayon o gusto mong saktan ko pa si Camilo? aalis na po, Chang. Mabuti naman. Hindi yung ang dami mo pang ate. Bilisan mo, ha? Mabilis na tumalima si Carmelita. Natakot siyang iwan si Camilo sa kanilang bahay. Ngunit wala rin siya magawa, kundi sundin na lamang si Luningning dahil alam niyang kapag hindi niya ito sinunod, tiyak na sasaktan nito si Camilo. Pagdating niya sa bahay ni Maureen, naabutan niya. Ang kagigising pa lang, nagtataka pa si Maureen nang makita siya, kaya kaagad niyang ipinaliwanag ang kanyang pakay. Napairap naman si Maureen. Wala rin siyang magawa kundi sumama sa kanya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating nila roon, kaagad silang pinaalis ni Luningning, kaya naiwan lamang ang dalawa sa salas. Ano naman bang nangyari, Luningning? Bakit pinatawag mo ako sa bahay ko? Hindi pa ako nakakabawi ng tulog ko, oh. May problema ako eh. Kailangan ko ang tulong mo. Tukol ba naman saan yan? Alam mo, ang dami mong problema. Ang dami ng problema dito sa lugar natin. Lalo na ang problema sa mga aswang. Kaya siguraduhin mo lang na mas malala yung problema mo. Buntis ako. Tapos, may kinakasama ka naman. Ano problema dyan? Gaga ka ba? Hindi si Florante ang tatay nito. Kung ganun, kanino dyan? Hindi ko alam. Sa dami ng nakasiping ko, doon sa Pangulong, hindi ko na alam kung sino sa kanilang tatay nang dinadala ko. Naku, problema nga yan. Ganito na lang. Hintayin mong makapanganak ka. Kapag lumabas na singkit, edi ang ama niyan, yung tripulante. Kapag malaki ang mata, yung kapitan ng Pangulong, ang tatay. Dahil pagkakataon na to, tiba-tiba, balya-balya ng isda makukuha mo kapag Tumahimik ka nga, Maureen. Mananahimik ako, kinakausap mo ko. Sige, hindi ako sasagot. Ayoko sa batang to. Hindi pwedeng malaman ni Florante yung mga ginagawa ko. Kailangan ko maipalaglag ito. Ang ibig mong sabihin? Kaya mo ako pinapunta dito, para gumawa ng herbal na gamot at pampalaglag? Ano pa ba sa tingin mo? Gawin mo ko ng herbal. Kailangan mawala ang batang to. Luningning, delikado dyan. Pangatlo na yan ngayong taon. Paano kung duguin ka? Malayo tayo sa ospital. Hindi tayo basta-basta makakalis dito ng isla. Huwag mo nang isipin ang mga yan, Maureen. Igawa mo na ako ng pampalaglag. Kailangan ko makainom ka agad. Pero Luningning, ako natatakot sa pinagkakagawa mo eh. Gagawan mo ba ako o hindi? Gusto mo ba sabihin ko sa mga tao dito ang sekreto mo? Ikaw naman, natatakot lang naman ako. Pero, nawala na yung takot ko. Igagawa na kita. Ganyan nga. Hindi yung ang dami mo pang reklamo. Ay nako, may magagawa pa ba ako? Nakasimangot si Maureen habang ginagawa ang herbal na gamot para sa pampalaglag ng bata. 3 beses ng pagpapalaglag ni Luningning, hindi maunawaan ni Maureen kung paano kinakaya ng katawan nito ang ganong karaming pampalaglag. Tila wala na itong konsensya. Nang matapos niya ang paggawa ng herbal na gamot, agad niya itong iniabot kay Luningning na agad namang ininom. Pagkatapos ng araw na yun, umalis na rin si Maureen. Kinagabihan, lumabas si Camilo mula sa silid nila ni Carmelita upang sana'y gumamit ng banyo. Ngunit nabigla ang bata sa kanyang nakita. Ang sarap. Napakalinamnam. Ang sarap talaga. Ha? Si Tia Luningning, may kinakain siya sa paran niya na parang pulang pagkain. Parang lumang tumutulong pulang likid na sa kanyang bibig. Aswang ba si Tia Luningning? Nakakatakot ang itsura niya habang kumakain.
Kailangan ko makabalik sa kwarto namin ni ate. Lagot. Nasagi ko yung balde. Tumigil si Tia Luningning sa pagkain. Hindi. Magtatawag ako dito sa sulok. Huwag niyo naman sana ako makita dito. Sinong nandyan? Sumagot ka! Sino ka? Huwag niyo sana ako makita dito. Natatakot na ako. Ang lansa ng amoy niya. Papalapit na siya dito sa pinagtataguan ko. Sino sabing nandyan? Kapag nahuli kita, lagot ka sa akin. Lumabas ka na! Huwag mo akong gagalitin! Narito na siya sa tapat ko. Taluan ako ng malapot na pulang likido na nagmumula sa kamay niya. Sino sabing... Puisit kang pusa ka? Akala ko naman kung sino na. Pero alam mo, ang dapat sa mga katulad mo, ginagawang pagkain. Hindi! Hinagot na yung pusa sa liig. Sinisip-sip na yung dugo. Halima, si Tia Luningning. Isa siyang aswang. Kailangang malaman to ni Ate Carmelita. Ang sarap talaga ng preskong dugo. Napakasarap. Naglalakad na siya papalayo. Gagapang ako palis dito sa pinagtataguan ko. Kailangang malaman to ni Ate Carmelita. Nanginginig sa takot na gumapang si Camilo palabas ng kanyang pinagtataguan. Nagmamadaling pumasok ang bata sa silid nila ng kanyang ate Carmelita. Mahimbing na natutulog si Carmelita. Kaagad itong ginising ni Camelo. Sa naguguluhang diwa, hindi maunawaan ni Carmelita ang sinasabi ng kanyang kapatid. Anong sabi mo, Camilo? Si Tia Luningning, ate. Isa siyang aswang. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakita ko siya, ate. May kinakain siyang parang isang laman sa kusina. Tapos, nagtago ako kasi natatakot ako eh. Tapos, ate, may pusong pumasok dito sa bahay. Tapos, ate, kinain niya yung pusa. Camilo, totoo ba yung sinasabi mo? Totoong totoo, ate. Maniwala ka sa akin. Aswang si Tia Luningning. Ate, marali siya rin ang dumagit kay Lucas. Dapat ate, malaman ng mga tao na aswang siya. Camilo, kapag ginawa natin yan, baka pati tayo pag hinalaan ng mga tao na aswang din tayo. Pero ate, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Siguro, magpapanggap na lang tayo na wala tayong nalalaman. Dapat hindi malaman ni Tia Luningning na meron tayong alam tungkol sa pagiging aswang niya. Pero ate, paano kung magutom ulit siya at tayong kainin niya? Camilo, Ate, humingi tayo ng tulong. sige, bukas, maghahanap tayo ng tao na pwedeng mahinga ng tulong. Natatakot na tumango si Camilo sa kanyang ate. Kinabukasan, halos hindi sila makatingin ng diretso sa kanilang madrasta. Nakayuko na lamang sila habang patuloy na ginagawa ang ipinagagawa sa kanila. Maya-maya pa dumating si Maureen. Nakasuot ito na maiksing pink na short at asul na sando. Makapal din ang makeup nito. Ngunit hindi nagtutugma ang mga kulay. Kaagad itong lumapit kay Luningning. Nahalata ang maskulado niyang katawan kahit na bakla ito. Habang si Luningning naman noon ay nagmamando sa magkapatid na Carmelita at Camilo kung ano ang dapat nilang gawin. Yan. Diyan nyo ilagay ang mga yan. Bilisan nyo ang kilos nyo. Ang kukupat talaga eh. Hoy, Day! Day! Ano? Nalaglag mo na ba yung laman ng tiyan mo? Oo na. Wala nang pesteng batang yun sa tiyan ko. Salamat talaga dun sa gamot na ginawa mo. Effective talaga yun. Luningning ha?
Sana naman last na yun. Hindi ka ba natatakot na baka mamaya ikamatay mo yan sa susunod? Eh kung ikaw kayang unahin kong patayin, Eto naman di na mabiro. Sana ikaw talaga mauna, no? Siya nga pala. Dadaong uli yung Pangulong bukas ng hapon. Ano, sasampa ka ba? hindi na muna siguro. Mahina pa ang katawan ko eh. Kayo na lang muna. Ay, sayang naman. Darating pa naman yung galanting kapitan. Naghahanap ng virgin at bata pa. Virgin? Bata pa? Hoy, Luningning, anong iniisip mo? Bakit hindi ko kaya ibenta si Carmelita? Si Carmelita? Taka, bata pa yan, ha? Eh tingnan mo naman ang hubog ng katawan niya. Mukhang 16 anyos na. May hulma na ang katawan. Maganda. At lalong-lalo na, virgin pa talaga. Luningning, iba na lang, ha? Parang hindi ka naman kakayanin ng konsensya ko, ha? Magkano bang ibabayad ng kapitan? Tsak na malaking pera yun, Maureen. Buo na ang pasya ko. Ibibenta ko si Carmelita sa kapitan ng Pangulong. Hindi mo siya anak at wala kang karapatang ibenta siya. Ano ka ba? Luningning, Eh bakit pa nagre-reklamo ka? Hindi ba ito naman ang hanap buhay mo, ang pagiging bugaw? oo, bugaw ako, Pero yung mga binubugaw ko, kagustuhan nila yun. At nasa diretso orocho, ha? Lampas pa nga ng edad noon. Ang dami mong ate. Ang iba nga dito sa atin, ganyang edad nag-aasawa na eh. Kaya ano pang hinihintay mo? Bihisan mo si Carmelita at dalhin mo sa Pangulong. Ako talaga magbibihes. Oh, alangan namang ako. Okay. Bagsak na ang mga balikat nang lumapit si Maureen kay Carmelita. Nagtataka man si Carmelita. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Kaagad siyang inutusan ni Maureen na maligot magbihis. Pagkatapos, inayos nito ang kanyang buhok at nilagyan pa siya ng manipis na makeup, lalo pang ikinagulat ni Carmelita. Matapos iyon, sinabi ni Luningning na kailangan niyang sumama kay Maureen. Tutol man ang kalooban ni Carmelita na umalis, wala rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Humabol pa si Camilo na umiiyak, paulit-ulit na sinasabing bumalik siya kaagad. Tumango na lamang si Carmelita sa kanyang kapatid bilang pangako. Habang naglalakad, Lalo pang bumibigat ang kaba sa dibdib ni Carmelita. Lalo na nang matanaw niya ang daungan at nakadaong na ang Pangulong doon. Saan po ba talaga tayo pupunta? Bakit kailangan ko pong magsuot ng ganito? Carmelita, ayoko sanang gawin ito, pero ang madrasa mo, napakamapilit. Pero sa totoo lang, nakukonsensya talaga ako. Bakit po? Ano pong gagawin niyo sa akin? Wala akong gagawin sa iyo, no? Dadaling kita dyan sa Pangulong. Ang mga tao dyan, lalo na ang kanilang kapitan, kapag tumaong sila, naghahanap sila ng aliw. Aliw? Ano pong klaseng aliw? Katulad po ba nung sa mga perya? Hindi yun, Carmelita. Ibang aliw ang gusto nila. Ano ba naman yan? Pero, nakukonsensya ako. Pero hindi ko kaya gawin ito. Natatakot na po ako. Gusto ko na pong bumalik sa bahay. Ganito na lang, ha? Hahayaan kita makaalis. Sasabihin ko na lang kay Luningning na tinakasan mo ako, Kasi, talaga, hindi talaga kaya ng konsensya ko. Pero paano po si Camilo? Kapag bumalik po kaagad ako sa bahay, magagalit si Tia Luningning. Oo nga, no. Ang tanga ko naman, di ko naisip. Baka siya pang magdala sa'yo pabalik dito. Ate Maureen, tulungan mo po kami ng kapatid ko. Hindi na namin kayang pangmamalupit sa amin ni Tia Luningning. Talaga, ang puso ko, nawawasak na. Kawawa talaga kayo. Ganito na lang gagawin natin, ha? Hindi ka muna uuwi sa inyo, tapos bukas bumalik ka sa bahay nyo. Itakas mo si Camilo.
Hindi ko sasabihin sa kanya na hindi itinuloy ang pagbebenta sa iyo sa Pangulong kapalit ang ilang gabing aliw. Ibibenta? Napakasama niya. Magagawa niya po akong ibenta para sa pera. Isa nga siyang aswang. Tama nga si Camilo. Hindi lang aswang, broha pa. Halika na, umalis tayo dito. Dadalhin muna kita sa bahay ko. Doon ka muna magpapalipas ng gabi. Tapos bukas, huwag kang magpapahalata na hindi kita dinala sa Pangulong, ha? Opo, Ate Maureen. Humikbi sa takot si Carmelita. Hindi niya akalain, maliban sa pananakit at pang-aabuso, magagawa pa siyang ibenta ng kanyang madrasta para sa pera. Tumuloy siya sa maliit na bahay ni Maureen. May sakit ang ina nito. Nakahiga lamang sa isang maliit na papag na may nakalagay na maliit na pom. Ipinaganda siya ni Maureen ng noodles at itlog. Kaagad siyang kumain dahil gutom na siya. Yun pa lamang ang una niyang kinain sa araw na iyon. Bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na si Camilo. Sa kabilang banda naman, takot na napatalukbong ng kumot si Camilo habang naririnig niya ang mga yabag sa kanilang bahay. At ang kakaibang tunog sa kanilang dingding, tinakpan niya ang kanyang bibig upang huwag umalpas doon ang kanyang mga hikbi dahil sa takot. Ate Carmelita, sana narito ka. Natakot na ako, narito na naman ang aswang. Tiro ningning, baka siyang aswang na nasa labas. Baka kainin niya ako. Ate, magsilong ako dito. Wala si ate. Naririnig ko umulang aswang sa labas ng pintuan namin. Gagawin ko. Lord, tulungan niyo po ako. Nakakatakot ang pagkatugal ng aswang. Narinig akong batang umiiyak sa labas. Sisilip ako sa siwa ng pito ng dingding namin. Titingnan ko kung anong nangyayari. Ayan, nakasilip na ako. Hala, isang batang nakahanda sa lupa at nakadagat sa kanyang isang nilalang na may mahabang buhok at mahabang kuko at saka pakpak. At tinutusok ng kanyang mahabang dilang puso ng bata. Hindi. Ayoko. Natatakot ako. Alas ako dito. Baka makita niya ako at ako kasunod niya. Lalabas ako ng bahay. Tatakbo ako. Alas ako dito. Nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto si Camilo. Labis ang takot nito sa kanyang nakitang pangyayari. Noon lamang niya nakita ang kabuuan ng aswang habang kumakain ito ng biktima nito. Marami ng mga bata ang namamatay sa kanila. Ang iba'y galing sa ibang baryo. Walang habas na tumakbo si Camilo kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Maya-maya pa'y mas lalo siyang nahintakutan nang marinig ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Nang tumingala siya, doon niya nakita ang aswang na lumilipad na tila siya ang hinahabol. Napasigaw si Camilo dahil sa matinding takot. Tulong! Nariyan ang aswang! Hindi! Lumundag dyan sa harapan ko! Tatakbo ako! Hindi mo ko matatakasan. Mahuhuli kita. Wala kang kawala sa isang wakwak na katulad ko. Hindi ako magpapahuli sa kanya. Ayoko makain niya ako tulad ng batang kinain niya kanina. Itong buto, babatuhin ko siya!
Binato mo ako! Akala mo ba may magagawa ang batong yan laban sa akin? Bibilisan ko mong pagtakbo ko. Hindi! Hindi ako magpapahuli sa isang halimaw! Saan ka pupunta? Hindi mo ko matatakasan, bata! Kinugutom na naman ako. Kakainin kita. Matagal na akong naglalaway sa'yo. Bitawan mo ako! Wag ka! Bitawan mo ba ako? Walang iya ka. Kinagat mo. Pakwa! Hindi na ako marunong din ako maga! Ganun ba? Bubuntasin ko ang tiyan mo gamit ang mahaba kong kuko. Hetong bagay sa'yo! May humagpit sa akin ng puntot pagit. Heto pa! Yung apo ng aswang! Ginagawa niya ng latigong wakwak! Tumakbo ka na, bata! Bago pa siya makabawi ng lakas, bilisan mo! Kaya mo ba? Papatay mo ako ng buntot baging yan. Hindi mo ako mapapatay. Tingnan natin ang lakas mo! Kung gagamitin ko sa'yo ang pangontrang ito! Hindi! Nasugatan niyo ako! Lilipad ako papalayo! Hindi. Lumipad siya papalayo. Tinakasan niya ako. Hindi ko na siya hahabulin. Yung bata, kailangan ko siyang abutan. Kaagad na hinanap ni Bellissima si Camilo sa masukal na daan. Hindi niya agad ito nahanap, pero dahil wala naman itong ibang mapupuntahan, nakita niya itong nakasuot sa mga kawayan. Kaagad niya itong nilapitan. Sinabihang sumama sa kanya. Noong una, nag-aalangan pa ito, pero kalaunan, sumama na rin ito sa kanya. Dinala niya ito sa bahay nila ng kanyang lola. Nagtataka pa ang kanyang lola kung sino ang batang kanyang kasama. Pero nang ipaliwanag niya rito ang lahat, tumango lamang ito. Kaagad na ginamot ni Bellissima ang sugat ni Camilo. Pinakain niya rin ng tinapay dahil tila nag-aalangan ito sa karning nakahanda para rito. Iniisip mo ba na aswang kami ng lola ko? Yun po kasing usap-usapan dito sa baryo. Aswang daw po ang lola mo. Hindi aswang si lola. May sakit kasi siya eh. Hindi makalakad ng maayos, kaya ganon. Pero, nung makita po kita sa balon, nakita ko, may sugat yung kamay mo. May isang beses kasi na tinaga ni ate yung aswang na muntik ng dubakit sa akin. Nasugatan yung kamay niya. Nung makita mo ko sa balon, wala akong sugat noon. May dugo ang kamay ko dahil sa pagkatay ko ng manok. Hindi na ako nakapagpaliwanag sa'yo, kasi bigla kang tumakbo, palayo. Naiwan mo pa yung galon mo. Ay, sorry po. Natakot lang kasi ako talaga eh. Pero napatunayan ko na po na hindi kayo aswang. Salamat nga po pala sa pagtulong mo sa akin. Ang galing-galing mo po kanina. Nanghina yung aswang. Nanghihina talaga sila sa buntot pagi. Lalo na ang mga wakwak na katulad ng naikwento natin kanina. Sayang nga eh. Hindi ko siya natuluyang nasukol. May hinala po ako kung sino yung aswang. Talaga? Sino? Yung madrasta po namin, si Tia Luningning. Sigurado ka ba? Baka naman nagkakamali ka lang. Nakita ko po siya nung nakaraang gabi. May kinakain siyang parang laman. Tapos, kinain niya yung pusa na pumasok sa bahay namin. Kung siya nga ang aswang, kailangan natin siya mapigilan sa pamiminsala niya dito sa baryo ninyo. Pero, bago po natin gawin yan,
kailangan po muna natin mahanap ang ate ko. Baka kung siyang gawing pagkain ni Tio Luningning bukas. Oo nga pala. May kapatid ka nga pala. Wala sa isipan ko. O sige, bukas. Hahanapin ko siya. At dadalhin dito sa bahay. Maraming salamat po talaga, ate. Kinabukasan, maagang pumunta si Maureen at Carmelita pauwi sa kanilang bahay. Nagtataka silang dalawa ni Maureen nang makita si Luningning sa loob ng bahay. Nakabalot ang katawan nito ng kumot at parang may iniindang sakit. Kaagad na lumapit dito si Maureen, nagtanong kung ano ang nangyari. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka? Huwag mo nga akong intindihin. Kumusta? Nagustuhan ba ng kapitan si Carmelita? Magkano ang perang ibinigay sa'yo ng kapitan ng Pangulong? Ano tiya? Hindi nagustuhan si Carmelita. Ano? Pinaglololoko mo ba ako, Maureen? Paano nangyari yon? Paano hindi nagustuhan si Carmelita? Payatot daw kasi. Kahit malaking bulas, hindi daw kaakit-akit ang katawan ng bata. Hindi pwede yan. Nagsisinungaling ka. Ako mismo ang magdadala sa kanya sa Pangulong mamayang gabi. Sakit na hindi ko. Huwag mo kayang pilitin ang sarili mo. Mukhang kailangan mo nang magpahinga. Baka naman kinakarma ka na sa ginagawa mo. Luningning! Maaari ka ba naming makausap? Anong ginagawa nila, kapitan, dito? Abay, malay ko. Anong kailangan ninyo, kapitan? Magtatanong lang sana kami sa iyo. Yung anak kasi ni Berting na si Butchoy nawawala. May nakapagsabi ng kausap mo raw siya kahapon, si Butchoy? Ha? Oo. Kausap ko nga si Butchoy kahapon. Pero umalis din siya kaagad. Maaari bang sabihin mo sa humang ito ay sabihin sa amin kung saan siya maaari nagpunta? Saang direksyon siya dumaan? Saan? Doon. Iyon ang daan. Patungo sa bahay nila Aling Binang. Ganon ba? Sige. Maraming salamat. Mga kampon ko, mga kagawan, mga tanod ko, alin na kayo? Sige po, kapitan. Mag-iingat po kayo. Ay, salamat sa pag-iingat sa akin, ha? Day, ano yung may nawawalan mong bata? Hindi na talagang tigil ang mga aswang na yan, ano? Sa pananalakay sa mga residente natin dito, ha? Dapat matigil na ang mga yan. Wala akong pakialam sa mga aswang na yan. Nasaan si Carmelita? Nasa labas, sandali lang ha. Tatawagin ko lang siya. Sige. Ay ko. Ang sakit talaga ng likod ko. Nagtatakang binalikan ng tingin ni Maureen si Luningning dahil sa palagian nitong pagdaing at paghawak sa likod. Pero kaagad niya rin itong iniwanan at binalikan si Carmelita kung saan niya ito iniwan. Pero pagbalik niya roon, wala na ang bata. Biglang kinabahan si Maureen. Hindi niya alam kung saan ito napunta o kung sumama ba sa grupo nila, kapitan. Kaya naman, wala na siyang choice kundi tahakin ng daan patungo sa bahay ng matandang si Binyang. Sa kabilang dako naman, nagmamadaling naglakad sina Bellissima at Carmelita. Hawak-hawak ng dalaga ang kamay ni Carmelita na nagtataka pa rin kung ano ang nangyayari. Saan mo po ba ako dadalhin? Bakit bigla mo na lang akong kinuha sa bahay? Dahil hindi ka ligtas sa bahay niyo. Dadalhin kita kay Camilo, kung saan ligtas kayo magkapatid. Ano? Kung ganun, nasa inyo si Camilo? Pero hindi ito ang daan patungo sa bahay niyo, ate. Alam ko, hindi namin kayo pwedeng itago sa bahay. Dahil alam ko, gagawa ng paraan ng madrasta niyo upang mahanap kayo. Kaya halika na, magmadali tayo. Bago pa may makakita sa atin. Opo, ate.
Nagmamadaling naglakad ang dalawa. Palingalinga sa paligid, sinisiguradong walang ibang makakakita sa kanila. Dumaan sila sa masukal na gubata hanggang sa makarating sa talon kung saan may malakas na buhos ng tubig. Kaagad na sinabi ni Bellissima sa kanya na sumunod siya dito. Dumaan sila sa gilid ng matarik na balon sa likod ng rumaragas ang tubig, may bukana ng kuweba. Hindi yun madaling makita. Tila sila diyang itago ng kalikasan dahil ang tanging makikita lamang doon ay ang talon na rumaragasa paibaba sa ilog. Pagpasok nilang dalawa, kaagad na tumambad kay Carmelita ang dalawang papag na gawa sa kawayan. Isang lutuan na gawa sa pugon. Malawak ang naturang kuweba, malamig dahil sa tubig na nagmumula sa talon. Kaagad siyang sinalubong ni Carmelo nang makita siya nito. Ate, mabuti naman nandito ka na. Labis ang pag-aalala ko sa iyo eh. Akala ko, may ginawa na sa'yo masama si Tia Luningning. Meron sana. Pero tinulungan ako ni Ate Maureen, kaya hindi natuloy. Anong balak niyang gawin sa'yo, ate? Binala ka ba niya kainin? Hindi. Binalak niya akong ibenta sa kapitan ng Pangulong. Mabuti na lang naawa sa akin si Ate Maureen at tinulungan niya ako. Kaya nakaligtas ako sa pambubugaw nila sa akin. Napakasama talaga ng madrasta niyo. Buti na lang. Naisipan kong itago kayo rito. Walang nakakaalam sa kuwebang ito. Hindi rin ito madaling makita dahil aakalain ng mga taong normal na talon lamang ito. Salamat po talaga, ate. Kung hindi po dahil sa inyo, baka kung ano na pong nangyari sa kapatid ko. Wala yon. May hihilingin din sana ako sa inyo eh. Kayo na munang bahala kay Lola Binyang habang wala ako. Aalis ka, Ate Bellissima? Pero akala ko, magtatago tayo dito ng sama-sama. Hindi pwedeng magtago na lang tayo dito habang buhay. Kailangan supili ng aswang dito sa baryo para makapamuhay tayo ng normal. Kayong dalawa, wag kayong lalabas dito sa kuweba kahit anong mangyari. Hetong pagkain. Wag na kayong lalabas ng kuweba. May isang sakong uling dito. Makakapagluto kayo. Gamit yan. Sige po, ate. Pero mag-iingat ka po. May hinala kami ni Camilo na si Tia Luningning ang aswang. Ako nang bahala. Kaya ko ng sarili ko. Maingat na lumabas ng kuweba si Bellissima. Bago siya umalis, sinigurado muna niya na may pagkain ang dalawang bata at ang kanyang Lola Binyang. Kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay. Doon, naabutan niya si Kapitan. Kaagad na tinanong siya ng mga ito kung saan siya galing, kung may alam ba siya sa pagkawala ng anak ni Berting na si Butchoy. Kaagad niya namang itinanggi iyon. Sa dagat naman ng mga taong nakikiisyoso, namataan niya ang kaibigang bakla ni Luningning. Pagkaalis nila Kapitan, kaagad itong lumapit. Huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko sa iyo, ha? May alam ka ba kung saan napunta yung dalawang bata? Wala akong alam kung nasaan sila. Isa pa, hindi naman kami malapit sa mga batang yon. Kaya bakit sa akin mo sila hinahanap? Kasi narinig ko sa mga tao, pinaghihinalaan kanila na kayo raw mga aswang, kayo ng lola mo. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang pagkatao namin. Paniwalaan nyo kung anong gusto nyong paniwalaan. Pero hindi kami mga aswang. Te, nagtatanong lang naman. Huwag ka magalit sa akin. Nag-aalala din kasi ako sa dalawang bata. Baka kung ano namang gawin sa kanila ni Luningning. Ikaw, mag-iingat ka sa itinuturing mong kaibigan. Ano ibig mo sabihin? Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kaibigan mo. Baka mamaya, ikaw nang isusunod na panlamang tiyan. Matakot ka sa paligid mo.
Magmatsyag ka. Talamak ang pananalakay ng aswang dito sa baryo. Huwag mong hintayin na ikaw ang isusunod na maging biktima ng aswang. Te, huwag mo naman akong takutin. Takot pa naman ako sa aswang. Paalala lang, Dahil wala namang nakuhang sagot si Maureen, nagpa siya itong bumalik sa bahay nila. Natatakot ito sa maaring gawin ni Luningning dahil sa biglang pagkawala ng magkapatid. Pagkarating niya sa bahay nito, nakita niya itong nakatalungkunang upo sa upuan. Kaagad niya itong nilapitan ng may pag-aalala sa kanyang muka at boses. Kaagad niyang tinanong kung meron bang masakit dito dahil kanina niya pa napapansin tila pumipilipit ito sa sakit. Luningning, ano bang nangyayari sa iyong babae ka? Ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na parang namimilipit ka sa sakit. Nasaan si Carmelita? At saan ka galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? Kanina pa kita hinihintay. Nasaan si Carmelita? Nawawala si Carmelita. Iniwan ko lang siya kanina sa labas pero pagbalik ko wala na siya doon. Anong sinabi mo? Uulitin ko, nawawala si Carmelita. Iniwan ko lang siya kanina sa labas pero pagbalik ko wala na siya. Pero Lanining, relax ka lang ha. Huwag ka magagalit. Paano hindi ako magagalit? Pinabayaan mong makaalis, Carmelita. Maging si Camilo nawawala. Hanapin mo sila, Maureen. Dahil kapag hindi mo sila nakita, mananagot ka sa akin. Mananagot ako? Alam mo, Lanining, ngayon ko na-realize, napapagod na rin ako sa iyo. Masyado mong inaabuso ang pagiging magkaibigan natin. Hindi porket sinusunod ko ang lahat ng gusto mo ay gagawin mo na ang lahat ng gusto mo ang ipautos sa akin. Ano ako, Chimay? Nagre-reklamo ka na ngayon? Oo! Dahil sumusobra ka na! Isa pa, naaawa ako dun sa mga bata. Kaya dapat lang talaga siguro na umalis na rin sila rito sa bahay nila! Aray ko! Aray ko! Sinasakal mo ako! Sa laki ng leeg mo, No! parang hindi na kita masakal! Mananakal ka na lang! Nag-iinsulto ka pa! Aray ko! Pisit kang bakla ka! Pinagbigyan kita na huwag kainin dahil napapakinabangan pa kita. Pero ngayong sinasalungat mo na ako, wala ka ng karapatang mabuhay pa. Kaya ang dapat sa'yo, patayin at kainin ang lamang loob mo. At inumin ang tugo mo! Ikaw ang wakwak na hinahanap ng mga tao dito sa baryo! Aswang ka na ng bibiktima ng mga bata! Bitiwan mo leg ka! Huwag mo kang babatayin! Kailangan ako ng nanay ka! Sana naisip mo yan bago mo ko inalaban. Tamang-tama. Gutom na naman ako. Jack na mabubusog ako kapag ikaw ang kinain ko. Dahil marami kang taba sa katawan. Pakasama mo, ha? Kakainin mo nga lang ako na lalaki ka pa! Pero hindi ko papayag! Nakainin mo lang ako! Lalaban ang Diyos ang ito! At anong laban ng isang baklang katulad mo sa isang wakwak na kagaya ko? Aray ko! Kinalutya ka sa tagiliran ko! Aray ko! Walang yaka! Hindi lang kita kaibigan, aswang ka pala! Bobo ka! Saan ka pupunta? Huwag ka nang tumungkang tumakas pa. Hindi ko hayaang makalis ka dito sa bahay ko nang hindi ko na-chop-chop yung katawan mo. Hindi ako papayag! Ito ang sipa ako! Nagtaekwondo ako dati, ha? Para kang kabayo kang manipa! Pinabailang akong gaga ko, ha? Pero ako pa rin ako, ha? Nakalimutan mo yata! May lawit pa rin ako, ha? Nakakita ako! Nagmatalas ako ko! Dumugo kita ako!
Ano ka ngayon, Maureen? Hindi ka na makakatakbo pa. Mapapatay na kita ngayon. Nay, patawarin mo ako. Hindi na yata ako makakauwi ng buhay ngayon. Mapapatay na talaga siguro ako ng kaibigan ko. Hindi na ako makapaghintay na inumin at kainin ang lamang loob mo! Humalo sa hangin ang malakas na sigaw ni Maureen nang mawalan siya ng pag-asang makaliligtas pa siya. Sa kamay ni Luningning, unti-unti ring nagbago ang anyo ng babae. Nagkaroon ito ng malaking pakpak na katulad ng paniki. Mahahaba ang dila at nanlilisik ang mga mata. Mahahaba din ang mga pangil nito. Akma siya nitong dadambahin ng bigla itong humiyaw sa sakit. Sino nagsaboy sa akin ng napakaraming asin at bawang? Ako! Hindi ako papayag na mapatay mo siya. Kung may mapatay ka pang iba, tatapusin ko na kasamaan mong aswang ka! Ikaw na naman ang pakialamera ka! Gusto mo rin mamatay at maging pagkain ko. Sige, pagbibigyan kita! Te! Sige, talunin mo aswang na yan! Huwag kang magpapatalo sa kanya! Patsa-patsa siya! Maureen, Wag! humingi ka ng tulong sa kapitan. Mas madali natin siyang matatalo kung sama-sama tayo. Sige, basta huwag kang magpapatalo sa kanya. Promise me, babalik agad ako. Oo, bilisan mo! Mga tanga! Wala kayong magagawa. Laban sa akin! Mga hungang! Tapusin na natin ang labang ito! Pakialamerang babae! Susugurin mo. Isasaboy ko sa holy water at bawang na to! Ang mga mata ko natamaan ng benditadong tubig! Kinagalit mo talaga ako! Nakaganda ako ng pakpak niya. Ang sakit ng tagiliran ko. Hindi, susugurin niya ako. Ito pa! Hindi ako papayag na matalo mo lamang ako basta-basta. Hindi ko mapapayagan na maghasig ka pa ng lagim sa banyong to! Sinaksak mo ko ng punyal! Ang sakit! Ibabaon ka sa laman mo ang matulis kong kuko! Sakit ng... Hina ako. Duguan. Sabi ko naman sa'yo, Palabas sa katawan ko. hindi mo ako matatalo kaagad. Mahinang nilalang! Pilit na tinatataga ni Bellissima ang kanyang loob kahit sobra ng sakit ng kanyang nararamdaman dahil sa matulis na kukung nakabaon sa kanyang kalamnan. Maya-maya pa'y nakarinig si Bellissima ng kumusyon sa labas ng bahay. Wala doon ang pansin ni Luningning. Sinamantala ito ni Bellissima, kaagad niyang sinipa si Luningning. Kaya nabitawan siya nito, siya namang ikinasigaw niya sa sakit. Tay! Bellissima! Buhay ka pa ba dyan sa loob? Sumagot ka, Day! Buhay pa ako! Tulungan niyo ako. Bago ako tuluyang mamatay dito! Tulungan natin siya, Kap! Baka tuluyan siyang mapatay ng aswang na si Luningning! Palimutan niyo ang buong bahay! Tapunan niyo ng asin ang bawang! Ng asin at bawang! Para hindi makalabas ang aswang! Kapitan! Tapunan na po natin! Bilis kayo! Anong ginagawa niyo? Bakit tinatapunan niyo ng maraming asin ang palibot ng bahay? Itigil niyo yan! Magsitigil kayo! Ano ba? Tumigil kayo! Katapusan mo na, Luningning. Katapusan na ng kasamaan mong aswang ka! Hindi ako papayag! Hindi! Tatakas ako! Hindi ako pwedeng mamatay sa baryong ito!
Wala ka nang mapupuntahan pa! Mamamatay ka dito! At pagbabayaran mong kasalanan mo! Hindi! Hindi ako papayag! Hindi! Mamamatay kang bruha kang wakwak ka! Walang hiya ka! Kaibigan pa naman kita pero aswang ka! Malandi ka ng aswang! Swabang ka pa kaya mamamatay tao ka pa! Ano? Ha? Kaagad na tinulungan ni Maureen si Bellissima na makalabas ng bahay. Naiwan doon sa loob si Luningning. Nagsisisigaw at nangihina dahil sa amoy ng bawang at iba pang pangontra. Kalaki pa roon ang pagkakasaksak sa kanya ni Bellissima. Samantala, si Bellissima naman kaagad na ginamot. Hindi na siya nagpadala pa sa Naga para mapagamot dahil una, wala namang masasakyan patungong Pasakaw. Pangalawa, wala rin silang pamasahe. Dinala ng mga tao si Luningning sa simbahan at doon ginawa ang misa ng pare. Ayon sa mga nakasaksi, parang sumabog daw ang katawan ng babaeng wakwak. Samantala, pinuntahan ni Bellissima ang magkapatid sa pinagtataguan nilang kuweba upang sabihin sa kanila ang balita. Totoo po, Ate Bellissima. Wala na pong madrasa namin. Patay na po siya. Oo. Sinubukan siyang iligtas ng pare dito sa baryo niyo. Pero hindi na siya nailigtas. Tuluyan ang sumamang kaluluwa niya sa kasamaan. Kaya siya namatay. Ibig mong sabihin nito, malaya na kami? Wala na pong mang-aapi sa amin ni Camilo? Wala na. Malaya na kayo magkapatid. Wala nang wakwak ninyong madrasta. Maraming salamat po, Ate Bellissima, sa tulong mo sa amin. Dahil sa'yo, nalaman ng mga tao na si Tia Luningning ang wakwak. Dahil sa'yo napuksa siya. Hindi. Dahil yun sa inyo ng Ate Carmelita mo, Camilo. Dahil matapang kayo. At sinabi niyo sa akin ang mga hinala ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapupuksa si Luningning. Maraming salamat pa rin po, Ate. Sa wakas, makakauwi na kami sa bahay. Pero, ipangako niyo pa rin sa akin. Wala kayong pagsasabihan tungkol sa kuweba na to. Promise po, Ate. Sikreto po natin to. Hindi po malalaman ng ibang lugar na to. Maraming salamat. Halina kayo. Umuwi na tayo. Marami pa kayong lilinisin sa bahay nyo na sinira ng madrasta niyong aswang. Masaya ang magkapatid at labis-labis ang pasasalamat nila kay Bellissima. Gayon din kay Maureen. Tinulungan sila ng kanilang mga kababaryo na linisin at kumpunuhin ang kanilang sirang bahay. Nalaman din nila na ang mga fetos na anak ni Luningning ay kinakain mismo ng babae. Kaya pala ito nagpapabuntis para makain ito ang sarili nitong anak. Yun pala ang bagay na nakikita ni Camilo noong gabing nakita niya itong may kinakain sa kusina. Simula nang mawala si Luningning, naging maayos na tahimik ang kanilang baryo. Nang umuwi ang kanilang ama mula sa Naga, labis ang paghingi nito ng tawad dahil sa kapabayaan bilang ama. Simula noon, hindi na nag-asawa pa si Florante. Mas itinuon na lamang ang pansin sa kanyang dalawang anak kahit lumaki na sila ni Carmelita at ni Camilo. Hindi na rin siya nag-asawa pang muli sa ngayon. Naninirahan pa rin sila sa isang liblib na lugar ng Masbate. Paminsan-minsan, dumadayo sila sa Naga City. Isa ng guro si Carmelita, isa namang engineer si Camilo. Si Bellissima naman, nakapag-asawa ng taga Maynila habang si Maureen ay nasa ibang bansa dahil nagkaroon ng karelasyon na taga-ibang bansa. Hanggang dito na lamang ang sulat na ipinadala ng magkapatid na Camilo at Carmelita.